Mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa radioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo yung episodes, pwede nyo pong hanapin dyan. Now, ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa cancer of the pancreas. Okay. So, bakit po napili nating talakayin ito? Isa ho kasi ito sa mga type ng cancer na napaka-silent. So, wala ho siyang simptomas at first, pero may cancer ka na. Isa rin ho ito sa klase ng cancer na namamayat ho or nagwa-weight loss ang pasyente. Bago ho kasi mag-abnormal yung mga results ninyo sa laboratory and bago rin ho kayo mamayat, bago pa kayo magkaroon ng problema sa digestion ninyo, sa magkaroon ng mga abdominal pain, medyo advanced na ho yung stage ng cancer. Kaya usually ho, very poor ang prognosis o chances ng taong nagkaka-pancreatic cancer. Bibihira ho ang nakakaligtas, no? And kaya ho, I am encouraging you, lalo na ho sa mga pasyenteng may family history ng cancer. Di ho ba? Siyempre ho, mas malaki ang chances ninyong magka-cancer compared to those na wala hong family history ng cancer. So, ang atin hong vector scan, nauuna ho siya. Wala pa kayong cancer. Yung tatluhong recipe ng cancer, pagka ho nakita natin yan sa vector scan, ibig sabihin ho, candidate ho kayo for cancer, which is yung liver fluke and yung fungus galing sa peanuts and isopropyl alcohol. Pag yan yung tatlong yan lumabas, ibig sabihin ho, kandidato kayo for cancer, no? Kung wala pa namang hong cancer na lumabas, pero present yung tatlong recipe na yan or root cause ng cancer, may time pa ho tayong alisin yan. Kasi ho, di ba sabi nga natin, yan hong tatlong root cause na yan, pagka ho yan, gumawa ng isang cancer cell, nagdo-double ho yan, double ho yan, until it takes 8 years, wherein billions of cancer cells na ho yan. Saka pa lamang ho, imagine ninyo after 8 years, saka pa lang ho kayo bubukulan, saka pa lang ho kayo makakakita ng visible tumor. But before that, kahit nasa ika-7th year kayo, microscopic cancer cell pa lamang ho ang nagmo-multiply inside your body. Sa vector scan ho, kahit wala pa kayo sa 8 years, masesense niya na ho yung cancer inside your body. Kahit nga ho wala pang cancer, yung root cause. Now, I will tell you again the story of a patient na sa Amerika ho yan nakatira, nagbakasyon dito, nagpa-treatment ho sa amin, nagpa-check up, kasi nga ho, wala namang makita sa kanya sa mga laboratories, kahit sa US, but the patient is not feeling well. So, hindi niya malaman kung ano ang problema. Now, nung nagpa-vector scan ho yan sa amin, may nakita ho si vector scan na bukol, hindi lang matukoy ni vector scan kung saang sakto. But it is malapit ho sa duodenum, malapit sa pancreas, and
dito ho sa may mga biliary, biliary tract niya. And that was December. No? Sabi ko kasi magpa-CT scan na siya dito para ho matukoy namin saan talaga yung bukol. Nagtipid ho kasi sa US daw, libre naman daw ho sila niyaan, o doon na lang daw siya magpapa-CT scan. Then mga bandang April or May, nag-long distance ho ang pasyente. She is asking me, saan daw ba yung nakita kong tumor sa kanya sa vector scan, no? Kasi daw, she was diagnosed to have pancreatic cancer sa CT scan niya sa US. So you see, 4 months to 5 months ang sinayang niya. Na-detect na sana ng vector scan 5 months before pa. No? Kaso nagtipid siya. Maano naman sana nagpa-CT scan na dito. Sa may cancer ho, ang 5 buwan, napakalaki hong difference niya na kung may ginawa ka na sana. Kaya nga ho, no? So, mas maganda ho, nagpapa-vector scan kayo kahit wala kayong nararamdaman, lalo na ho sa may mga lahi ng cancer at saka yung may mga lahi ng stroke, heart attack, aneurysm. Nakikita ho kasi yan sa vector scan. Hindi pa ho kayo nai-stroke, na hindi pa kayo na-heart attack, sasabihin na ho sa inyo ng machine. Sabihin na ho nating magpa-vector scan kayo twice a year. So, okay na po yun for health prevention po lamang, no? Okay, so ang pancreas po ay isa ho itong gland that is located with both may endocrine and exocrine function ho kasi yan. Ang location ho niyan behind the stomach, so sa likuran ho yan ng ating sikmura, malapit ho sa small intestine, no? So, roughly oblong in shape siya. At ang pancreas, so, para ho siyang hugis fish, no? Parang isda. And yung exocrine tissue niya, ito ang responsible na nagpo-produce ng mga digestive enzymes na nire-release niya ho sa small intestine to help break down the food. Ang stomach ho kasi, partial digestion. Sa small intestine ho nangyayari ang final digestion with the help of pancreatic enzyme to finally break down the food. Then ang endocrine tissue naman ho ng ating pancreas o lapay, scattered ho yan throughout the pancreas, cluster of cells ho yan na ang tawag islets of Langerhans. So, nandiyan ho yung alpha and beta cells ng pancreas. Yung alpha ho ang pinoproduce ng glucagon, pang-increase ng sugar. So, insulin naman ho sa beta cells ng pancreas, pang-baba ng sugar. So, yan hong dalawang yan, glucagon and insulin, ang nagre-regulate ng blood sugar level ng tao. Then, meron din hong mga ducts, ang pancreas, na nagtatransport ho nitong mga digestive enzyme na to galing ho sa exocrine tissue papuntang small intestine. Yung main duct ho is called pancreatic duct. No? So yan hong pancreatic duct na yan, kakabit ho yan ng ating mga biliary duct, cystic duct, common bile duct. No? So kadikit ho yan. But pancreatic duct, yan ho yung duct na pinakadulo o pinakaibaba bago ho pumasok sa duodenum ang ating duct, no, galing ho sa liver and gallbladder. Sa blood supply ho, well vascularized ho. Marami ho ang blood supply ng pancreas, receiving blood from branches ng celiac artery natin and superior mesenteric artery. Very crucial ho ang role ng pancreas when it comes to digestion, blood regulation, making it vital organ ho yan sa ating katawan. Now, when it comes to pancreatic cancer, no, so dalawa ho kasi ang pancreatic cancer or cancer of the pancreas. Meron hong pinaka-common ho yung sa head ng pancreas, very rare ho yung sa tail ng pancreas. Mas pangit ho ang prognosis pagka tail ng pancreas kasi ho, wala ho talagang ka-symptoms, no? By the time na magkaroon ho ng symptoms at ma-diagnose ho kayo, it is very, very late, no?
So, kadalasan ho, pag fail ng pancreas, hindi na rin ho kayang operahan because may metastasis na ho siya sa surrounding organs. Now, sa head ng pancreas, yan ho ang mas common. Mas may kaunting simptomas ho yan, although late pa rin ho, no? Very similar ho sa mga liver and gallbladder problem kasi ho may jaundice ang pasyente. So kaya ho kala mo sa simula problema sa gallbladder or problema sa liver. So pang malignant tumor ho ang pancreatic cancer na nag-o-originate sa pancreas. Ang types ho exocrine, and yan ho ang pinaka most common, and endocrine mas less common. Ano ang mga risk factor? Siyempre ho, nangunguna ang smoker. So, high risk po ang mga smoker sa pancreatic cancer. Of course, yung may mga lahi ng cancer and yung may mga chronic pancreatitis. So, siyempre ho, laging magayong lapay mo, no? So, chronic pancreatitis. Yung bangungot po, yun ang acute pancreatitis. So, pareho hong high risk yan for pancreatic cancer. Also, patients with diabetes. Kasi nga ho, di ba, ang may problema sa may diabetes, yung beta cells ng islets of Langerhans, which is the one producing insulin. Also, high risk din ho ang pasyenteng may obesity. Hindi lang ho overweight, kundi obese ho talaga. At yung may mga genetic mutations po. And sa symptoms, sabi nga natin, pagka early stage ho ang pancreatic cancer, wala ho itong symptoms. And as it progress, yung common symptoms ho may include pag late na ho, no? Yan, medyo dumadalas na ang abdominal pain, namamayat na ho ang pasyente, may jaundice, ibig sabihin ho yellowish discoloration ng skin, tsaka ho yung mata. Loss of appetite, wala hong ganang kumain, at iba pa hong digestive problems, no? Pagka kayo ho namayat nang hindi naman kayo nagda-diet, so tsaka ho yung dramatic o significant yung weight loss ninyo. Ibig sabihin ho, yung mag-lose kayo ng ilang pounds for years, hindi ho significant yun. Pero yung mag-lose kayo halimbawa ng 10 pounds sa loob ng 2 to 3 months lang, significant ho yun. Yung bang mabilis ho ang pagpayat ninyo in a short period of time. At yung hindi ho kayo nagda-diet pero namamayat kayo. Why? Wala ho kayong appetite. Nawawalan ho kasi ng ganang kumain ang taong may pancreatic cancer. Katakataka ho yun kahit na wala kayong ibang nararamdaman, no? So, ang mga nagwe-weight loss ho, ang mga dapat i-rule out, ang may colon cancer, ganun din po. Nagwe-weight loss. Wala rin hong symptoms at first. By the time na na-diagnose po ang may colon cancer, it is also very late. Pagka ho weight loss, so ang mga consideration is pancreatic cancer, colon cancer, pwede naman din hong hindi cancer, hyperthyroidism, yun hong mataas ang FT3, FT4. So sobrang bilis ho ng metabolism ng katawan ng pasyente, kaya ho namamayat. Kahit ho sobrang dami ang kainin yan, dahilan ho sa bilis ng metabolism, madali ho siyang matunaw at magamit ng katawan. Another is pulmonary tuberculosis, TB ho. So ang taong may TB, ayun din ho, namamayat din po yan. Ang kabaliktaran ho, ang tao ho kasing may hyperthyroidism, malakas kumain, pero pumapayat. Ang may TB ho, mahinang kumain, pero pumapayat. So, isa pa hong consideration is what? Parasitism, of course. So, ang marami hong alagang bulati, no, pasintabi ho sa nagmemeryenda, ganun din po, malakas kumain, pero
lagi hong gutom, pumapayat. So magkahawig ho ang hyperthyroidism sa parasitism kasi ho parehong malakas kumain pero pumapayat. O kaya lang ho paano nyo madi-differentiate? Nagpapalpitation po ang may hyperthyroidism tsaka lumuluwa ho ang mata niyan. Pag hindi nyo ho yan nagamot agad, hindi na ho nababalik yung tinatawag na exophthalmos, no? Kahit makorek nyo kung nag-exophthalmos na ho, hindi nyo na ho yan makokorek. And also, sa parasitism naman ho, walang ganun. Walang palpitation, walang exophthalmos, no? So, ayun. Pagka naman ho loaded ng parasite, minsan ho may bad breath, minsan ho may body odor, anal itch, makatiho ang puwet, no? Tsaka ho, maingay ang tiyan, may kruk-kruk sound, lalo na ho pagka bilog ang buwan, no? Kasi erratic ho ang mga parasite during full moon, no? And ayun, kahit bagong ligo ho, medyo maasim ang pawis ng loaded na parasite. So, at saka ho, ang may parasite, ano ho yan, lagi hong bloated. Burp ng burp, fart ng fart. So, meron ho yung parang feeling of fullness after kumain. So, ganun po. And syempre naman ho, ang mga may parasitism, yan ho yung mga mahilig magpaa, mahilig humawak ng soil like in gardening, yung may mga pets, yung mga mahilig kumain ng hilaw, no? So, ang vegetable salad ho, wag ho kayong kumain sa labas dahilan sa ano po yan, posible hong, hindi ho posible kundi talaga hong contaminated ang lettuce niyan because hilaw ho yan, kahit niran pa ho yan sa running water, buhay pa rin ho dyan ang eggs ng parasite. Yung mahilig kumain ng isaw, so yung kumakain ho ng kuhol, mga loaded ho ng parasite yan, no? So, kung, ayan, ang dami nyo na hong clue to differentiate. Ang may TB naman ho, ang pagkapayat niya is parang nakadikit na lang sa laman. Yung payat ho mukhang malnourished, mataas ang balikat, tsaka lagi ho yan dumadahak ng phlegm in the morning. So, tsaka ho madaling mapagod. And meron hong night sweats. Usually ho sa late afternoon, parang may sinat, although hindi naman ho lahat, no? But some, tsaka hirap matulog. So, yan ho ang mga i-rule out ninyo when it comes to weight loss. Hindi ho kasi normal na mag-weight loss ang tao nang walang dahilan. And another is diabetes. Ang may diabetes ho, ganun din. Namamayat ho yan pag sobrang taas ho ng sugar. Uncontrolled sugar. Magma-muscle wasting po yan. Yun ang tawag doon. Because the patient is already using the protein sa katawan for energy. Hindi niya ho magamit yung carbohydrate sa katawan. Why? Kasi nga ho, yung asukal, wala ho sa cells. Nandoon ho sa dugo. Kaya ho, wala siyang mahugot na carbohydrates sa cells. Pag sobrang taas ho ng sugar, namamayat po ang may diabetes. We call it muscle wasting. But of course, ayun, may idea na po kayo, no? Pinakamaganda nga ho, wag tayong maghula-hulaan, no? So, mas maganda ho, kung sa ospital, CT scan of the whole abdomen. Ang, hindi ho yan, kadalasan ho, ang bukol o cancer sa pancreas, hindi ho nakikita yan sa ultrasound, no? So, CT scan, pero wag na ho kayong magpalagay ng contrast media. Makikita naman ho yan no? And magpa-tumor marker ho kayo ng CA19-9. Although, CA19-9, ito hong mga tumor marker na to, blood lang po ang kinukuha dyan. Late din po kasi yan bago tumaas, no? Medyo malala na rin yung cancer bago yan tumaas. Kaya kumbaga, kung early detection ang gusto nyo, hindi ho yan ang mga dapat nyong gawin kasi may bukol na kayo niyan and malamang may symptoms na rin kayo. Kaya nga ho ang sinasabi ko sa inyo, magpa-vector scan ho kayo because early catch
hindi pa ho kayo tinutubuan ng bukol, basta ho nakita nyo yung 3 root cause ng cancer, kandidato po kayo dyan. No? So, anong cancer pa ho ang susulpot sa inyo, dahil wala pa naman, pero nandoon yung 3 root cause, maa-arrest pa ho natin yun. No? Ang health prevention ho, mas matipid ho yan kaysa yung nandoon na ho kayo, may sakit na kayo, saka pa lamang kayo magpapagamot. And another thing, no? So aside from the vector scan, detoxification and blood cleansing program ho. Why? Yan ho ang makakapatay doon sa root cause. Sa detoxification program ho, mapapatay natin yung mother parasite, malilinis ho ang liver ninyo, colon ninyo, kidney, and sa blood cleansing program naman din ho, yung mga eggs ng parasite, yung mga fungus, no? Sa peanuts, like, which is aflatoxin. So, nasa liver ho yan, tatamaan ho yan sa detox, and sa blood cleansing din po. Sa blood cleansing ho kasi, we are using high dose vitamin C. Pagka high dose ho ang vitamin C ay nagkakaroon ng antimicrobial effect. 10,000 milligrams pataas hanggang 25,000 milligrams. And also, ultraviolet can kill all kinds of microorganisms. So, yung itlog ng bulati ho, tsaka yung fungus sa peanuts, mamamatay ho yan. And also, yung isopropyl alcohol, matatanggal po yan sa detoxification and blood cleansing program. And we have our Rife machine na napoprogram ho dyan kung ano yung sakit o gusto ninyong patayin. No? So, paglaanan nyo ho talaga ng budget. And also, yung Rife machine ho, isasabay nyo ho yan pag nag-blood cleansing program ho kayo. No? Kasi ho, very potent yan sa pagpatay ng mga germs. And kahit na ho, actually, anong sakit, kahit ho cancer, pwede nating i-program dyan. And magre-release ho yan ng frequency that will penetrate the body of the patient to kill cancer cells. No? So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 8148. Good afternoon, Doc. What causes shingles? Nakakahawa ba? Wala ako sa house ngayon. Shingles po, virus po yan. Same family with chickenpox, no? Pero hindi ho kayo magkaka-shingles nang hindi pa kayo na chickenpox. Kasi ho, mauuna muna kayong magka-chickenpox. Halimbawa, yung root cause ng virus na yan. Ang una yung dadapo sa inyo, chickenpox. Wala hong nasa shingles na hindi na chickenpox. Now, mas masakit po ang shingles, and usually ang chickenpox so whole body. Ang shingles po hindi isang dermatome lang po. Halimbawa dito lang sa may isang part ng abdomen nyo, dyan lang ho sila locate, no? Hindi ho all over the body, no? So nakakahawa ho, yes, nakakahawa siya, no? So usually yung mga na chickenpox na ho. Titingnan ho natin kung ma-i-discuss po natin some other time, no? So wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or
asymptomatic pneumonia. Sabayan nyo na po ng pagpapa-vector scan, on promo, and detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho sa mga wala namang karamdaman at gusto lamang ganda, magpaputi at magpalakas, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And do not forget to like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook, kakan po natin Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po.